Hello, Maricel Santos. Ako ang ikaw 20 taon mula ngayon. Mayroon lang akong 1 minuto. 3 bagay ang tandaan mo. Una, mag-divorce ka kay Antonio. Nagloko siya. Pangalawa, ang dalawang inampun mong bata ay walang utang na loob. Huwag kang magbigay ng sobrang emosyon. Pangatlo, bilhin ang maraming bahay. Maniwala ka sa akin. Alam kong noong ikaw ay first year, may crush ka sa katabing klase, ang sports coordinator na si Carlos. Hello? Ang boses na to. Bakit sobrang pamilyar? Tsaka, yung lihim kong pag-ibig noong bata, walang ibang nakakaalam kundi ako. Paano niya nalaman? Magloko si Antonio? Noong nalaman na hindi ako mabuntis, walang pag-aalinlangan niyang pinakasalan ako. Para sa akin, nagpaampun siya ng 2 cute na bata. Sa mga taon na ito, sobrang maalaga siya. Puro ba to kasi numalingan? Hindi pwede. Mahal, nandito na ako. Alam kong mahal mo ang bulaklak. Bilin ko para sa'yo. Maricel, may problema ba? Sakit ka ba? Hindi pa malinaw ang lahat. Totoo ba o hindi? Kailangang mapanggap walang nangyari. Manatiling kalmado. Wala lang. Katatapos lang akong gumising. Medyo antok pa. Bakit na yon ang aga mo uwi? Ikaw na si Secretary Garcia, hindi busy ngayon? Kahit busy, kailangan kasama kayo. Ang pamilya ang pinakamahalaga. Siya na ganito kabuting tao. Talaga bang gagawa ng ganun? Ngunit yung tawag ngayon, bakit ako ang tinawagan? Mahal, nandito pa ako. Huwag kang mag-isip ng ibang lalaki. Huwag ka nang ganyan. Maghugas ka na ng kamay. Antayin natin ang mga bata para kumain na tayo. Opo, mahal! Sa mga taon na ito, wala pag-aalinlangan. Kung walang lihim, mas mapapayapa ako. Bakit ako nag-aalala? Hindi ako nagpapakulay. Itong hayumang ginabuhok, mukhang sa ibang babae. Parang bagong kulay lang. May naamoy akong amoy ng kulay buhok. O baka niloko talaga ako ni Antonio. Ano ginagawa mo? Wala lang. Kinakita ko lang. Isang magandang ibon lumipad sa bintana. Ngunit paglapit ko, lumipad na siya. Wala yan. Bibilhan kita ng totoong kanaryo? Huwag na. Ang alagaan. Parang ikinulong lang. Mas gusto ko ang malayang lumilipad. Antayin matapos ang eleksyon, tayo magbakasyon sa Gubat Park. Ang mga ibon doon, mas maganda dito. Balikan natin. Sinabi ko na sa'yo. Kailan mo sinabi? Kailan mo sinabi? Sinabi ko na nga. Sinabi ko na... Kailan mo sinabi? Nandito na kayo. Nanay, Anong ulam na yon? Gutom na ako. Kain lang. Kain lang alam mo. Parang baboy ka na. Ikaw! Nanay, tingnan mo si Kuya. Irritating. Irritating! It's Friday. Alam kong uuwi kayo. Nagluto ako ng isda. tingnan nyo. Mahal na mahal kayo ni nanay. Dapat nyo siyang respetuhin. Ay, alam ko naman. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamabuti. Oh, nanay. Gusto kong manood ng concert. Papabili mo si Tito ng 2 tiket? Sabi sa tilpono, ang 2 anak ko ay walang utang na loob. Totoong ba? Subukan natin. Malapit na ang exam. Focus sa pag-aaral. Isantabi muna ang iba. Antayin matapos sa exam. Okay ba? Hindi, gusto ko ngayon. Nanay, hindi mo naman ako sinasabihan ng hindi. Tsaka, hindi naman ako nagmamaldita. Madali lang kay Tito, bilhan ako ng 2 tiket.
Nanay, bakit ayaw mo? Hindi ka pinagbabawalan. Natatakot lang ako. Isang araw lang. Tsaka anong school man, pareho lang. Sa huli, sa kumpanya ni Tito lang din. Isang araw lang manood. Anong epekto niyan? Andy, nag-aalala lang si nanay. Huwag kang ganyan. Tama, tsaka, pinakamahal ka ni nanay. Bibigyan ka ng lahat. Hindi ka sinasabihan ng hindi. Bilang kuya, nag-e-envy ako. Concert lang naman. Wala nang panuurin. Ikaw, kung hindi ka bigyan ng konsola, wala lang yan. Ikaw! Sige na. Sumunod ka kay nanay. Huwag mo na manood. Hindi! Maricel, huwag kang magalit kay Andrea. Bata pa yan, mabilis lang magbago. Huwag mong isipin. Sa tingin ko, bilhin na lang natin ang tiket. Para hindi dahil sa bagay na to, magagalit tayo ni Andrea. Mabilis lang magkagalit? O baka ang sinabi sa telepono ay totoo? Oo nga, di ba? Di natin nakita si Kuya Bert at Kuya Bob. Di ba ako tumatakbo bilang Vice President? Paalala mo sa kanila, tulong-tulong tayo. Kapag ako naging VP, di ba sila rin makikinabang? Kapag may time, tanungin ko si Kuya. Wala si Kuya dito. Nasa Metro Manila. Nanay, ayos ka lang? Ako na. Nanay, hindi ka pagaling. Uminom ka ng sabaw. Si Miguel, mabait. Ang bata na to, mababalik loob? Hindi siguro. Nanay, nang makita mo si Kuya, pwede mo bang sabihin sa kanya yung paglipat ko ng posisyon? Yung trabaho mo sa logistics, hindi ba align sa course mo? Bakit? Hindi mo nagustuhan? Nanay, huwag po kayong biro. Sa sariling kumpanya, hindi naman kailangan ng course. Tsaka, sabi ni Kuya, para magsanay. Isang buwan na akong nagsasanay. Wala pa ring pagbabago. Nanay, gusto ko sana may sariling opisina. Dati akala ko tanggap na ako. Ngayon, parang iba ang dating. Yung tawag na yun, ganun ba kalaki ang epekto? Oo nga. Sabihin mo kay Kuya kung pwede kay Miguel. Ibigay ang mas magandang posisyon. Pamilya naman yan. Tiwala tayo sa kanya. Kain pa. Kain pa. Ako ang biktima ng kanilang laro. Maricel, may bakante pa ba sa kumpanya ni Kuya Bob? Ang anak ng tita ko malapit ng graduate. Pwede bang i-accommodate siya? Usapan na lang natin pag nakita si Kuya Bob. Liza, naglalakad din kayo? Kami dalawa, parang magkasing isip. Hindi tulad ninyong mag-asawa. Sobrang sweet, nagpapahanga talaga. Sa tao na tayong magkaibigan. Binibiro mo pa ako. Maricel, nakita ko si Mang Ramon. Kausapin ko lang siya. Sige. Sasabay ako kay Liza. Nasa baba lang siya. Maricel, tingnan mo. Kumusta ang bagong kulay ng buhok ko? Ganda ba? Chestnut brown ang buhok mo? Bagong kulay lang? Bagong kulay? Bakit? Marami namang may ganyang kulay. Ano ba iniisip ko? Kaibigan ko si Liza simula college. Halos 20 taon na kami magkaibigan. Wala man ng ganong tao. Kahit meron, ang taong yon hindi maaaring si Liza. Ngayon, sa damit ni Antonio, may naagip akong buhok babae. Ang buhok na iyon, kayo manggi ang kulay. Hey Liza, relax lang. Ang sinasabi ko lang, bale, may kabit ba si Antonio? Hindi ba? May nagsabi ba sa'yo? Huwag na lang sabihin yung tungkol sa tawag. Parang hindi naman totoo. Narinig ko lang ang chismis. Maricel, huwag kang basta maniwala sa tsismis. Liza,
Bakit ka ganun kabalisa? Parang ikaw pa ang kinakabahan. Ako, hindi. Nag-aalala lang ako. Alam ko kung gaano ka. Mahalin ni Antonio. Noong college, binuli ka ng mga huligan. Walang pag-alinlangan, ipinaglaban ka at nasugatan. Nalaman niyang hindi ka makabuntis. Walang pag-alinlangan, ikinasal pa rin. Hindi niya pinansin ang sasabihin ng iba. Paano naman niya ikaw iiwan? Huwag kang maniwala sa chismis para hindi masira ang inyong pag-ibig. Tama. Ang pag-aalaga niya sa akin, pwede bang peke lang? Ang hirap magtayo ng pamilya. Magkasama kayong uso taon na. Dahil lang sa isang buhok, masisira na ang oso taong pag-ibig. Araw-araw si Antonio nagmi-meeting. Meeting, bisita. Maraming nakakasalamuha. Mapansin ang buhok? Normal lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, para kang nagpapahirap lang. Marahil, nag-iisip lang ako. Overthink ka lang. Smile naman. Maricel, umulan na. Umuwi na tayo. Tony, busy ka. Naunawaan namin. Ngunit kailangan mo rin isipin si Maricel. Matagal siyang mag-isa. Madaling mag-isip ng kung ano-ano. Hindi mo ba siya masyadong samahan? Maricel, alam mo naman ako, ang mundo ko lang ikaw, ang mga anak at trabaho. Ganto. Antayin matapos si Andy. Buong pamilya magbakasyon tayo. Marahil matagal akong nasa bahay. Madaling araw na. Umuwi na tayo. Umuwi na? Maricel, hintayin mo ako. Yung tawag na yun, saan ba talaga nanggaling? Bakit isang minuto lang pwede? Kailangan kong mag-isip para malaman ang pinanggalingan ng tawag. Mahal. Hindi ako maganda ang pakiramdam na yun. Mahal, hindi ko pa masyadong alam gamitin ang telepono natin. Paano malalaman kung saan nanggaling ang tawag? Mahal, mukhang gusto mo talaga. Aralin ang mga walang kwentang bagay. Subalit tutulungan kita. Pumunta ka lang sa opisina para mahanap po lahat ng tawag at pinanggalingan nito. Sa opisina. Si Lily, nagtrabaho sa telco. Kailangan kong imbestigahan. Hindi na ako mag-aalala at mag-isip lang kung ano-ano. Para hindi ako mamatay bago pa man ang 20 taon. Hello? Hello, Maricel. Yung hiningi mo, na-deliver na ba? Dahil kaibigan kita, binigay ko sa'yo ang record. Sa normal, sa ordinaryong tao, hindi namin pinapakita yan. Nakuha ko na. Alam ko ang kabutihan mo. Sa weekend, treat kita sa restaurant. Totoo ba? Walang hiya na ako. Takot ako na maging mahiyain. Oo nga. Ang record na to, pwede bang may mali? Paano kami magkakamali? Kung kami nagkakamali, ang buong sistema ay mag-crash na. Oo nga, Maricel. Ang pag-check mo ng tawag ay naiintindihan ko. Subalit, gusto mo akong tulungan sa record ng opisina ni Antonio? May hinala ka ba na may kabit si Antonio? Ang bait ng asawa mo. Kung may kabit siya, walang hustisya na. Hindi. Wala lang, hindi ko lang maintindihan. Gusto ko lang ikumpara ang record ng telepono namin kung may mali ba. Lily, may kailangan pa akong gawin. Sige, paalam muna. See you next week! See you. Ang record ng telepono ay tawag lang galing opisina ni Antonio. Walang iba pa. Yung tawag na yun, walang record.
Saka, si Antonio araw-araw tumatawag sa bahay ni Liza. Nangaliwa talaga si Antonio. Bakit? Bakit ganito? Maricel, di ba tayo magkita para kumain dito? San ka na? Pupunta na ako. Bakit ang tagal mo? Bakit ngayon ka lang? Anong nangyari? May problema ba? Ay naku. Huwag kang umiyak. Sabihin mo na, anong nangyari? Marian, nagloko si Antonio. Ang babae, si Liza Blanco. Ano? Pupuntahan ko na at sasaktan ng putang niyan. Marian, wag. Kahit puntahan mo sila, wala silang mararamdaman. Maricel, kahit anong gawin mo, tutulong ako. Wala man akong asawa, pero marami akong paraan sa lalaki. Gusto ko mag-divorce. Gugupuin ko si Antonio sa pinakamahal niya. An eye for an eye, double the payback. Maricel, huwag kang mag-alala. Kahit anong gawin mo, nasa likod mo ako. Si Enrique yan, di ba? Hindi niya siya kilala? Di ba nagpadala siya ng liham pag-ibig? Ano ang liham pag-ibig? Yung binigay niya sa iyo na liham pag-ibig. Ang Campus Crush nagpadala ng liham alam ng buong paaralan. Marian, ano yan? Medyo kinakabahan ako. Kabahan saan? Kilala naman natin siya. Kilala mo siya? Siya kasi alam ng lahat sa school. Campus Crush, idol ng mga babae. Idol? Binigyan ka ng liham? Walang reply? Wala yan. Walang liham si Enrique. Ano? Walang liham pag-ibig? Baka si Enrique pinapadala kay Liza. Pero kinupkup niya. Ang misteryo ay kailangang harapin si Liza Blanco. Umuwi na tayo kumain. After kumain, huwag nang bumalik sa bahay na yon. Hindi pwede. Kailangan kong umuwi. May hinihintay akong mahalagang tawag. Sana tumawag siya. Hello? Ako to. Alam mo na, ang sinasabi ko ay totoo, di ba? Hindi ko akalain, siya at si Liza ay may relasyon ng 20 taon. Sila, 20 taon. Kaya noong college pa lang, ay magkasama na sila. Maricel, Possible na. ang dalawang anak mong inampon ay tunay na anak ni na Antonio at Liza. Possible na. Ikaw ang nag-alaga ng kanilang anak. Possible. Possible kasi si Liza sa dalawang bata. Sobrang bait. Ang sitwasyon ko ay dahil sa kanila. Siguraduhin mong huwag mong ulitin ang ginawa ko. Ako. Hello? Hello? Nanay, naipabili na ba ang ticket ko? Mag-uumpisa na ang concert. Nanay, yung paglipat ko ng department, nabanggit mo na ba kay Tito? Nanay? Nanay, sumagot ka naman. Nanay! May kailangan akong gawin. Yung mga bagay nyo, pag may time na ako. Nanay, Pasok ka. Bakit ka na pa rito? Ubos na ang asin namin. Pahiram lang ng asin.
Ganun ba? Tawagan mo lang ako. Ihatid ko na lang. Di mo pa kailangang bumaba. Wait lang. Here. Ang buhok mong dyed talagang maganda. Di ko alam, baka masira ang buhok. Di naman. Para sa akin malambot pa. Saka, palagi ko naman itong alagaan. Maganda nga. Uuwi na ako. After 2 weeks, come back for the results. Okay, Doc. Ang galing mo. Nakuha mo lahat ng buhok nila. Ngunit, huwag ka masyadong malungkot. Pwede namang hindi tulad ng iniisip mo. Ay, tingnan mo nga. Ang payat mo ngayon. Parang nasasaktan din ako. Sana nga. Uy, si Enrique Jimenez! Matagal na ang nakalipas. Parang hindi nagbago. Gwapo pa rin. Bakit siya payat na payat? Hindi ba masaya siya? Nagkasakit ba siya? Boss Jimenez, nandito na po. Maricel, tingnan mo. Ang tingin ni Enrique punong-puno ng pag-ibig. Ilang taon ka na? Huwag kang magbiro. Direktor, bakit po kayo dito? Nag-ikot lang. Yung si Maricel Santos, anong sakit niya? Privacy ng pasyente po. Hindi ko pwedeng ibunyag. Sabi mo, kapag lumabas na ang resulta, sabihin mo agad. Hello? Kay? 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 Ayos ka lang? Ako to. Ako. Hindi pa ako patay. Bakit mo pinabayaan ang buhay mo? Ano ba talaga ang nangyari? Mag-ingat ka kay Liza. Dahil siya ang... Kay sino ka nakikipag-usap? Wala? Walang sino? Maling numero. Nakita-kitang nagmamadali sumagot ng tawag. Akala ko may mahalaga kang kausap. Wala namang mahalaga. Ang mahalaga, nasa harap ko lang. Mag-arte, no? Sino ba ang huli? Sige na, honey. Matulog ka na. Antonio, hintayin mo. Sa araw-araw, ipapahiya kita. Maricel Santos, Bakit siya bumati? Nung nagkita tayo, hindi ba siya suplado? Bakit lagi kitang nakikita? Kung hindi ko alam na nakatira ka din dito, iisipin ko baka ikaw ang spy ni Antonio. Almost forgot. Enrique works at Garcia Holdings. Technically, he's Antonio's boss. Enrique! Joke lang. Maricel Santos, naalala mo pa ako? Siyempre, naalala ko. Campus heartthrob ka noon. Ang crush ng maraming babae. Tsaka, ang galing mo sa design. Naalala ko pa. Di ko akalain na sikat ako noon. Na kahit si Senyorita Santos ay naalala pa ako. Wala naman. Nakikinig lang ako sa iba.
Tsaka, ano pang sinabi nila? Sinabi nila na Ano do? Sumulak ka ng liham. Enrique, may lakad ako. Aalis na ako. Wala lang sa kanya. May araw pagkatapos ng ulan. Ulan na. Malayo pa ba ang bahagari? Busy tao na ang nakalipas. Kailangan kong baguhin ang aking kapalaran. Ano? Magsisimula ka ng design company? Oh, dahil sa isang walang puso, minaliwala ko ang career at pag-aaral sa ibang bansa. Ngayon lang ako nagsisisi. Pero wala nang magagawa. Maswerte ako. Hindi ko binaliwala ang design. Kahit naging housewife ako, patuloy akong nag-aaral. Hindi dahil sa iba, kundi dahil hindi ko kayang talikuran ito. Sa mga taon na ito, nagawa ko pa ang maraming bagong ideya. Sa design lang, ako makaramdam ng tunay na saya. Suporta ako. Kung pera o tao ang kailangan, nandito ako. Si Kuya ang bahala sa renovation at marketing. Ikaw ang bahala sa HR at sa pag-entertain ng clients. Ako ang bahala sa design. Magpapanalo tayo ng awards at duwing pinakamahusay ang tala design. Hatiyan natin ang kita. Walang problema. Ako kasi, as a non-marriage advocate, ay lubos na naiintindihan na pera ang mahalaga. Mula ngayon, magiging clingy na ako sa'yo. Pinangalanan ko na ang design company natin. Sana magustuhan mo. Ano ang pangalan? Tala Design Studio. Kumusta? Maganda. Gustong-gusto ko ang pangalan. Utang hina si Antonio. Walang hiya talaga. Ang galing ng nanay niya magpangalan. Bagay na bagay. Maricel, huwag kang masyadong malungkot. Para sa gago na yan, hindi mo deserve. Marian, hindi ako umiiyak para sa kanya. Para sa sarili ko. Nasayang ang 20 taon. Patayin ko talaga ang 2 gago na yan. Halika, halika. Maricel, bakit ka may dala na kahon ng alahas? Nanay, ilagay mo na lang sa vault. Nawala na ako ng alahas. Ayoko nang mawala pa. Takot-san? Walang atake sa Santos. Uupuin ko ang paa niya. Walang may lakas ng loob na galawin ang Santos. Kuya, huwag mo na. Ako na ang bahala. Anong pinagsasabi mo? Sino ang aayusin mo? Wala pong problema. Kuya, kumusta si Miguel sa opisina? Plano ko, siya maging team leader. Kailangan muna niya matutunan para maging magaling na leader. Ngunit araw-araw magmaneho, nagrereklamo siya. Kahapon, nag-absent pa. Tinanong ko ang supervisor. Sabi niya, hindi maganda ang relasyon nila. Di ko rin alam kung dahil alam nila ang relasyon namin at may pagitan. O siya mismo ayaw sa mga katrabaho. Anyway, ang binibigay ko sa kanya, paid leave. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magugutom. Kuya, hindi naman kailangan. Huwag ka mag-alala sa akin. Itigil mo ang sahod niya. Kung kailan siya, magtrabaho ng maayos. Siya ka mo lang ibigay ang sahod. Selly, natatakot ako na. Magagalit siya sa'yo. Uy, sino ang nagpaiyak kay Selly? Walang sino. Selly, huwag ka na umiyak. May magandang balita ako. Nakita ko si Andrea. Sinabihan niya ako, bilhan siya ng concert tickets. Sa tingin ko, gusto ka niyan isama. Nakita ko si Andrea. Sabi niya, bilhan ko siya ng 2 tickets sa konsyerto. Sa tingin ko,
Gusto ko niyang isama sa konsyerto. Nabili ko ng tiket. Nasa study room. Tingnan mo mismo. Ano to? Nag-away ba kayo ni Andrea? Hay nako, mga bata ngayon, nasa phase ng pagre-rebelde. Di ba tayo rin dumaan dyan? Maghihintay lang ng 2 taon, mababalik din siya. Oo nga. Si Tony ngayon, critical time ng kanyang pagtakbo bilang VP. Narinig ko may malakas siyang kalaban. Kuya, tulungan mo siya ha. Huwag ka nang umiyak. Kuya Ramon, ibalik mo ang tiket! Kuya, huwag kang gumawa ng kahit ano para kay Tony. Ano to? Ano nangyari? Kami, maghihiwalay na. Ano? Patayin ko siya! Kuya, huwag magpadalos-dalos. Patayin mo siya. Ikaw din makukulong. Siya ay walang kwenta. Hindi siya karapat-dapat. Hindi talaga siya karapat-dapat. Para sa kanya, dapat mawala lahat. Mapahiya. Iyon ang pinakamalaking parusa. Ang bunso ay lumaki na. Hindi tulad ng aking akala. Isang bulaklak, sarden. Anong plano mo ngayon? Gusto niya bang tumakbo bilang vice-presidente? Hindi ko siya papayag ang manalo. Tama! Anak, hindi namin alam na napakahirap ang pinagdaanan mo. At hindi namin alam kung paano mo nalagpasan. Kutanggi na si Antonio! Sana mamatay siya! Ana, huwag kang matakot. Nandito si tatay. Mama, Papa, Kuya Robert, Kuya Ramon, pakiusap niyo lang. Magpanggap na hindi niyo alam. Kailangan hindi niya inaasahan at isang bagsak. Para makapag-divorce ako. Okay. Hindi sa harap. Gagawin ko sa likod. Antonio, hintayin mo lang. Halika dito! Pasensya na! Tama na! Tigil! Masakit! Enrique Jr. Kumusta? Binugbog ko siya. Namamaga ang mukha. Nalugmok siya. At pagkatapos, pinadala siya ng tao sa ospital. Walang naiwan na ebidensya. Walang problema. Walang trace. Magaling. Maricel, masakit. Masakit! Nagtanong ako sa doktor. Walang magawa daw. Kung malaman ko sino ang gumawa, sisiguraduhin ko mabuhay siya sa kulungan. Masakit kahit gumalaw. Magpa-report tayo sa pulis? Hindi pwede. Huwag mag-report. Sa ngayon, critical ang promotion ko. Kung malaman nila na binugbog ako, masasira ang image ko. Hindi pwede. Huwag mag-report. Sige, wag na natin i-report. Tony, kailangan ko puntahan ng studio. Kailangan ako sa renovation. Baka mag-cut corners ang contractor. Magiging problema pa. Mas mabuti. Ang itsura ko ngayon, ayaw ko siyang patuloy na titigan ako. Sige, punta ka na. Lalaki ako. Hindi ko kayang alagaan sarili ko. Magpahinga ka. Aalis na ako. Babalik ako bukas. Grabe ang sugat ni Tony. Hindi ka magstay? Wala siyang duda? Sabi ko sa kanya, marami akong gawin sa renovation. Si Kuya Rob ang sa renovation. Si Kuya Ramon ang sa marketing. Kahit anong gawin, hindi naman ikaw ang kailangan. Haya ang trabaho ko. Huli ang kabit.
Bakit kayo nandito? Hindi kayo welcome? May tinatago kang lalaki? Anong sinasabi mo? Pumasok kayo? Walang boyfriend? Ilang araw na lang, sabi ng kaibigan ko. May kasama kang lalaki at malapit kayo. Walang kwenta ka naman. May boyfriend hindi sinasabi. Wala. Normal lang naman. Ganito ka nakatanda. Normal lang may asawa. Uy, anong nangyari? Nagka-third party ka? Sapat na, Marian. Kung magsalita ka pa, umaris ka na. Akala mo gusto ko? Sumama lang ako kay Maricel. Liza, ganyan lang talaga si Marian. Alam mo naman yan. Bakit ka galit na galit? Oh, right. Mayroon ka bang pamahid para sa sugat? Pahingi naman. Inagamit mo ba yan? Gawa ito ng manggagamot sa aming baryo. Isang maliit na lata na lang. Matagal din siya gumawa. Si Antonio kasi, di ko alam kung ano kasalanan. Pinukpok hanggang malapit mamatay. Hanggang ngayon, nasa ospital. Ano? Hindi naman asawa mo. Ganyan na ang sakit niya. May panahon ka pa magti sa bahay ko? Di ba? Nagpunta ako para humingi ng gamot. Asawa ng iba? Bakit ka nagmamadali? Hindi naman asawa mo. Ikaw. Wala dito ang gamot. Kailangan ko kunin sa opisina. Grabe ang sugat niya. Ngunit bagong bukas lang ang kumpanya namin ni Marian. Maraming kailangan asikasuhin. Hindi na ako makahintay. Kunin mo na lang ang gamot at ihatid mo na sa ospital. Sige. Kayo na muna mag-asikaso. Para na rin. Tulong ko na ito. Maraming salamat. Aalis na ako. Okay. Bye-bye. Ingat sa daan. Yung tingin ni Maricel kanina, ano ibig sabihin? Alam na ba niya na ako ang tunay na mahal ng asawa niya? Si Antonio ay akin. Ako ang Mrs. Garcia. Bakit kailangan akong magtago-tago? Gusto kong maging legal. Bakit ka naging ganyan? Bakit ka nandito? Ay nako, pinapalaban ako bilang VP. Kung ngayon pa, may personal na gulo, hindi ka na makakaangat. Huwag kang mag-alala. Si Maricel ang nagpabalik. Pinuntahan niya ako para kumuha ng gamot. So sweet ni Maricel. Takot siyang hindi ako maalagaan. Binuok niya ang magandang kwarto. Pinuntahan pa niyang kaibigan para sa gamot. Kapag nawala ang pamamaga, aalagaan ko siya ng mabuti. Naalala mo ba ang usapan? Ang dalawang anak natin, kailangan ako, ang tunay nilang ina. Kailan mo balak harapin si Susan at hiwalayan siya? Hiwalayan? Ikaw pa kasalan? Nalunod ba ako sa utak? Malaking tulong ang Santos, paano ko bibitawan? Kung hindi lang ikaw ang tunay na ina, matagal na kitang tinanggal. Siyempre, hintayin matapos ang eleksyon. Kung hiwalayan ko siya ngayon, paano ako maging VP? Tama, di ba? Baby, 20 years ka na naghintay. Ayaw mo pang maghintay ng kalahating taon. Hay nako, ba't gusto mo masayang ang lahat ng pinaghirapan? Alam ko lahat yan. Ngunit, napakahirap magtiis. Bihira tayo magkasama. Karamihan ng oras, nadiisa lang ako sa bahay. Nakakapagod na. Tsaka, nasa posisyon ka na ng matataas. Bakit ka pa nag-aalala? Wait lang. Kung makita tayo, malaking gulo. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Kiss me, then I'll go. One more kiss.
Maricel, astig na kapatid mo. May kamera dito sa kwarto. Hospital namin to. Kung gusto ni Kuya, madali lang yan. Ang kwartong ito para lang sa kanya. Deserve niya. Ang swerte. Nabiglang binugbog si Antonio. Kung hindi, hindi natin makukuha ang video na to. Maraming salamat talaga sa bayaning ito. Sino kaya ang taong to? Sino man siya, may ebidensya na tayo. Patay na si Antonio. Maghanda na tayo para sa opening ng Tala Design. Opo. Wow! May bagong design studio dito. Opening nila ngayon. Ang daming tao. Oo nga, parang nakita ko siya sa TV. Halika. Maricel, ikaw na ang pag-asa ko. Hindi kita kayang pakianin na mayaman ka na. Maricel, opening ngayon. Bakit hindi mo inimbita sina Kuya? Gusto ko ipakita sa kanila na mabuting asawa ko. Inimbita ko sila. Wala kang pakialam. Malapit na silang dumating. Tony, nandito na ako! Congratulations, Maricel! Tony, espesyal na araw ni Maricel. Paano ako hindi pupunta? Hindi lang ako dumating. May dinala akong bisita. Hindi lang ako dumating. May dinala akong bisita. Asikasuhin mo siya, yung bisita ko. Malaking tulong siya sa'yo. Opo, Kuya. Sinundan niya ba ako dito? Assistant Jimenez, parang masyado kang nakatingin sa akin. Dumating ka pa dito? Parang nakakatawa, di ba? Gusto mo talaga maging vice president? Bigyan na lang kita ng posisyon. Ikaw ba ang tinutukoy mo? Secretary Garcia. Nagtataka lang ako kung bakit ka sumusunod. Seryoso. Nagtataka ako. Kung paano ka naging Secretary Garcia. Ganyan ka lagi magsalita? Hindi ka pa binugbog. Baka dahil may magandang asawa? Pati na rin, hindi ako sumunod sa'yo. Ako ay imbitado dito. May problema ba? Wala. Mukhang nagkakamali ang manugang mo. Parang sumunod ako sa kanya. Agad mong ipaliwanag. Tony, si Assistant Jimenez ay imbitado ko para sa ribbon cutting. Agad kang humingi ng paumanhin sa kanya. Tony, magkasama tayo sa iisang kumpanya. Palagi natin makikita ang isa't isa. Ang posisyon ng Vice President, sino man ang nakaupo, huwag nating ipahiya ang sarili. Kung hindi, mapapahiya ka sa babae. Lalo na ngayon ang opening ng kapatid ko. Huwag nating ipahiya siya. Pinapahiya ako ng kuya. Bago ako maging vice president, huwag akong maging mapagmataas. Kaya pala sa ribbon cutting ni Maricel, bakit siya ang kinuha? Para lang pigilan siya. Matinding diskarte ito. Ako lang ang manugang ng Santos. Dahil kay Maricel, hindi niya ako masasaktan. Hindi lang ako ang kumakatawan, kundi ang Santos family. Ricky, enjoy mo muna. Kapag ako na ang VP, magbabayad ka. Assistant Jimenez, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Walang problema. Wala namang Secretary Garcia. Hindi lang ngayon kang magulo at walang utak. Tony, huwag kang tumayo lang. Agad mong asikasuhin ang ibang bisita. Opo, kuya. Halika. Assistant Jimenez, this way.
Ricky, enjoy your sweet lies. You'll cry soon. Ako lang ang manugang ng Santos. Hanggat asawa ko si Maricel, walang makakahadlang sa akin. Bakit parang malamig siya sa akin lately? Kailangan ko pa siya. Umuwi at suyuin ko siya. Ang mga artista nandito. May palabas na. Maricel, congratulations! Thank you. Hindi ko akalain, pareho tayong mabubukas ng studio. Kaya ngayon, biglang naging magkatunggali tayo. Liza, may studio ka rin pala. Tulungan mo kami. Oh, tara! Maglaro tayo! Laro? Oo, bagong bukas lang ang studio namin. Hindi kami katulad ninyo. Kahit isang daliri lang ninyo, malalampaso kami. Gusto pa rin naming subukan. Humahamon ka ba sa akin? Ang Blanco Atelier ko nasa industriya ng dekada bago maabot ang posisyon na yon. 20 taon walang ginawa sa disenyo. Bagong bukas lang ang kumpanya. Gusto na kaming labanan? Katawa-tawa. Walang hiya. Takot niyang labanan ako? Kami ay lalaban sa telebisyon. Hindi naman. Lalaban ako. Kayo na ang bahala sa oras. Handa kami anytime. Maricel, masaya ako na bukas na ang negosyo mo. Pero huwag kang mag-inom ng marami. May ako naman. Kahit marami siyang inom, aalagaan ko siya. Halika. Tama si Maricel. May paraan na mas masarap kaysa suntukin. Ang dalawang kapatid na Santos, Sinasadya ba akong ipahiya? Sekretary na ako ng holdings. Hindi na ako yung dati na harap ng Santos. Walang kwentang empleyado. Bakit nila ako ginagawa to? Akala ba walang hiya ako? Putang ina. Maricel, lalabas lang ako. alam ni Maricel na galit ako. Siguro susundan niya ako. Gaya ng dati, hintayin ko siya sa labas. Excuse me. Sige. Magaling. Pinagsasamantalahan ng aking kapatid sa harap ko mismo. Pupunta ba sila magkita? Adik ba sila sa pagkabit? Sa harap ko pa lang, hindi mapigilan. Magpakamatay sa harap ni Kuya. Yung gustong mamatay, kahit si San Pedro, hindi mapigilan. Tony, Ako to. pumasok na ako. Tony. 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 Buksan niyo! Sino yan? Buksan niyo! Buksan! Sino yan? Buksan niyo! Tulong! Sino yan? Amoy lupa. Tulong! Tulong! Bakit hindi pa ako kinukumbinsi ni Maricel? Boss Jimenez, maligayang pagdating. Madalas kayong bumisita sa Tala Design Studio. Wag lang kayong magsawa sa akin. Walang problema. Mas marami, mas maganda. Nandito na si Secretary Garcia. Bakit wala si Liza? Matagal na siyang hindi nakikita. Oo nga. Liza, parang matagal nang lumabas.
Bakit kayo nakatingin sa akin? Kanina namin nakita ikaw at si Liza magkasunod na lumabas. Bakit hindi mo siya nakita? Ako, hindi ko nakita. Siya, paano mawawala ang isang tao? Totoo bang hindi mo nakita si Liza? Akala ko, lumabas siya. Para hanapin ka. Hanapin ako. Para saan naman? Oo nga, nakita kanyang lumabas, saka siya lumabas. Kung ganoon, totoo bang hindi mo siya nakita? Ano ibig sabihin nila? Baka alam na nila ang tungkol sa atin. Hindi, imposible. Wala silang alam. Pinapalayo ko ang sarili ko. Walang makakaalam sa relasyon natin. Oo, imposible. Kanina lang, lumabas lang ako magsigarilyo. Pagbalik ko, sabi niyo nawawala na siya. Kung talagang hindi mahanap, magpa-report na lang tayo. Wala nang kailangan gawin. Nandito na siya. Kuya, bakit ka nandito? Nagpunta lang. Liza Blanco! Nawalan siya ng malay. Enrique, pwede po ba magpaayos ng tao para dalhin si Liza sa utility room sa baba? Para namin siya palitan ng damit. Sige. Ang utang na loob ay sa'yo na lang. Hindi. Ang lahat ng nandito ang may utang. Ang lahat? Kasama si Boss Garcia? Ayokong may koneksyon si Maricel kay Enrique. Hayop lang yang lalaking yan. May lakas pa siyang banta. Wag! Kung magawa mong saktan si Maricel, patayin kita! Ang utang na loob ni Boss Garcia, para na rin sa iyo. Para kay Maricel. Para na rin sa akin. Siya pa ba ang kapatid ko? Parang hindi siya... Bumalik na tayo. Hindi pa tapos ang party. Huwag kang magpaka-creepy. Isuot ko ang damit ng katulong. Hindi ba ito para ipahiya ako? Liza, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Marian. Today is our opening ceremony. May ganitong pangyayari. Walang nakapag-asa. Kung ayaw mong bumalik, wag na lang. Bumalik na kayo. Aalis na ako. Maricel Santos, sinisisi kita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapahiya ngayon. Habangan mo. Uy Maricel, sino sa tingin mo ang may gawa? Hindi na kailangan isipin. Si Kuya Beto? Magaling! Sa totoo lang, hindi ko kinakailangan. Hindi ko gustong ang mga mahal ko mapahamak dahil sa akin. Ah? Lagi mo naman akong dinadala sa gulo. Sanadalin mo ako sa gulo. Kung hindi, hindi ko mababayaran ang utang na loob ko. Hindi pwede. Gusto ko pa rin may utang ka sa akin. Sana nga. Sa buhay ko, hindi ka kailanman magkailangan sa akin. Tama. Uy. Paano mo siya tingnan? Paano saan? Si Boss Jimenez? Ganun lang. Matigas ang ulo. Bilisan, toast kay Boss Jimenez. Siya ang tumulong kay Liza. Dapat kang magpasalamat. Kuya, hindi na kailangan. Hindi naman ako malapit kay Liza.
hindi naman ako ang dapat magpasalamat. Hindi ba kayo close? Dapat close kayo. Si Maricel at Liza, magkakilala na ng 20 taon. Masasabi mo bang hindi mo kilala si Liza? Akala ko sobrang maalaga ka kay Maricel. Ngayon ko lang napansin, kakaiba ka. Kuya Ramon, kung maging close ako sa kaibigan ng asawa, hindi tama yun, di ba? Para sa akin, ang pagpapanatili ng distansya ay respeto kay Maricel. Tama din si Kuya Ramon. Pinagtanggol niya ang kaibigan ng asawa ko. Ako, dapat akong mag-toast sa'yo. Boss Jimenez, toast ko sa'yo! Ganito dapat. Sa totoo lang, 3 shot dapat. Isa lang, hindi sapat. Kuya, may pasok pa ako mamaya. Kung busy ka, para sa pasasalamat, kailangan natin tawagin si Maricel. Siya na lang magpasalamat. Para sa pasasalamat, kailangan pa rin tawagin si Maricel. Hayaan siya magpasalamat mismo. Dapat lang akong uminom. Para kay Maricel, handa akong gawin. Halika, halika! Pinagsalba mo ang kaibigan ng asawa ko. Para sa'yo ito. Sa ngalan ng asawa ko, salamat, Boss Cruz. Secretary Garcia, mali ang pag-inom mo. Ang alak na ito para sa akin talaga, hindi para kay Maricel. Alamin mo, ikaw ay ikaw, si Maricel ay si Maricel. Enrique, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Secretary Garcia na siya ang tatanggap ng utang na loob ni Maricel. Ngayon, sinasabi mong salamat sa kanya. Ang lalaki, sinasangkot ang babae. Para saan pa ang lalaki? Enrique, huwag mong abusuhin ang kabaitan! Tony, ano ang gagawin mo? Ako. Tony, ang sinabi ko noong 20 taon nang nakalipas ay nananatiling totoo. Grabe naman. Wala ka bang sasabihin sa akin? Wala. Aalis na ako. Sige. Enrique! Wait! Alam mo ba kung bakit nahimatay si Liza? Ako ang nagpahimatay sa kanya. May crush ka? Mariang, umuwi na tayo. Kung buhay pa ako sa 20 taon, tatawag ulit siya. Bigla niyang binaba ang tawag. Para hindi maganda ang kalagayan niya. Sa kalkulasyon, 60 lang ako noon. Bakit parang sobrang matanda at mahina? Ano ba ang nangyari sa akin? Bakit ganoon ang buhay ko? Pagod na ako ngayon. Uy, wag ganyan! Maricel, huwag tumago. Mes na mes kita. Huwag ganyan. Sabi ko pagod ako. Huwag mo akong hawakan. Tony, huwag ganyan. Baka makita ni Andy. Hindi na uwi si Andy. Mag-overnight siya sa kaibigan. Sasabay daw mag-aral. Di mo na kailangang antayan. Ngayong gabi, alagaan mo na lang ako. Sabi ko ayaw ko. Kung hawakan mo pa ako, umbalis ako ngayon mismo.
Aalis ka? Saan ka pupunta? Pupuntahan mo si Enrique, yang asong loko. Tony! May sakit ka ba? Pagaling ka muna! Huwag ka magwala! Oh, honey. Gusto lang kitang protektahan, kaya ganyan. Tulog na tayo, ha? Huwag mo nang sabihin yung mga salita. Huwag kang basta haalis. Halika. Huwag mo akong hawakan! Okay, di na hawakan. Kailangan ng telpono sa studio. Inilipat ko na ang telpono. Sa araw ng contest, sigurado, natapusin ko na ang relasyon namin. At sigurado, nasirain ko siya. Bakit ka narito? Hindi naman ito bahay mo. Ang OA mo naman. Design company ng asawa ko to. Teritoryo ko to. Di ka welcome dito. Alis. May pangalan mo ba sa papel? Kahit wala, akin pa din. Akin lahat ng asawa ko. At lahat ko, sa asawa ko. Paano kung may anak ka sa iba? Anak din ba siya ni Maricel? Kung ganyan ang logic mo, naintindihan na kita. Ano ibig niyang sabihin? May alam ba siya? Baka dahil sa pagligtas kay Liza? Anong sinabi ni Liza? Hindi. Di ganyan si Liza. Walang kwentang sinasabi mo! Ginawa pero di kayang sabihin. Sinasabi pero di kayang gawin. Umalis ka! Hindi. Hey! Wag! Masakit! Maricel, tingnan mo siya. Tony, kung tapos ka nang magpahinga, umalis ka na. Kinuha ko si Enrique para tulungan akong i-revise ang design ko. Ang kahiya-hiya ko. Ano nang nangyayari? Saan naman napadpad si Liza? Liza. 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 Nagbiyahe ba siya? Bukas, pupuntahan ko ang Blanco Atelier. Biglang sumakit ang appendix ko. Walang alam si Antonio na nasa ospital ako. Paano ko siya ipapaalam? Anong mangyayari? Aalagaan niya ako? Paano naman ako aalagaan ni Antonio? Di ba malalaman ng lahat? Impossible yan. Gusto ko siyang makita. Tama, si Maricel. Kung pupunta si Maricel, kasama niya si Antonio. Di ba natural lang? Ang teleponong ito nilipat ko sa design firm, pero hindi ko ginagamit para sa trabaho.
Wala client na nakakaalam. Baka ako sa hinaharap. Hello? Kumusta ka? Ako, alam mo na, may sakit ako. Buti na lang. Halos itanong ko na ang hindi dapat. Ako... Alam mo na may sakit ako? Anong nangyari? Acute appendicitis. Kakailangang operahan. 3 days na dito. Alam mo naman, walang kamag-anak dito. Walang nag-aalaga. Kaya sana, puntahan mo lang ang damit ko. Biglaan kasi, walang time mag-ayos. Okay lang ba? Saan ka tumawag? Nahiram sa ospital. Walang magawa. Alam ko lang ang landline nyo. Sa tingin ko, hindi landline namin, kundi si Antonio ang gusto mo. Walang problema. Sabihin mo lang, saan ka na-admit? Pupuntahan kita. Okay, sa San Rafael Medical Center. Room 2, Building 3, private room. Okay. Tumawag si Liza. Gusto niya si Antonio. Alam niyang hindi siya pupuntahan. Takot maapektuhan. Ako bilang asawa, dadala si Antonio. Parang normal lang. Tumawag siya ngayon kasi akala niya nasa bahay si Antonio at nasa tabi ko. Ngunit hindi niya alam na nilipat ko ang telepono sa opisina. Ni hindi niya alam na hiwalay na kami ni Antonio. Okay. Kung talagang gusto mo, si Antonio makita. Sasamahan ko kayo. Maritzel, uwi na tayo. Miss na tayo ng mga bata. Miss na din kita. Takot akong hindi makauwi ngayon. May problema ba? May sakit si Liza. Operasyon sa appendicitis. Kailangan magstay siya dito. Walang kamag-anak dito. Kami lang ni Maria na kaibigan niya. Kaya tumawag siya para bisitahin siya. Kaya hindi ko mahanap. Nasa ospital pala. Buti naman hindi. Connected kay Jimenez. Samahan na kita. Worried ako kung mag-isa ka. Hindi naman mag-isa. Samahan ako ni Marian. Kung gusto mo sumama, sumama ka na lang. Hindi ko naman gustong pumunta. Gusto ko lang samahan ka. Liza? Liza? Kumusta ka? Mas okay na ba? Finally, nandito ka na. Okay lang ako. Ikaw lang mag-isa? Di mo ba ako nakikita? Malaki naman ako. Salamat sa pagbisita. Maricel? Sapat ba ang binili ko? Hon? Sapat ba ang binili ko? Pumunta ka lang. Bakit marami kang dala? Wala akong makain. Ang pwede lang, lugaw. Hon? Iabot mo kay Liza. Hindi naman para sa akin. Liza, hindi ko alam kung magagamit mo. Si Maricel ang bumili para sa iyo. Okay naman lahat. Salamat. Liza, bakit hindi mo sinabi agad? Kung sinabi mo, mas maaga kami nakapunta. Acute appendicitis. Buti nakaabot. Kung huli pa, baka nasa panganib na... Biglaan kasi, walang nakaabot na i-text. Katatapos ko lang operasyon, ang dami kong tulog. Kaya, hindi ko na-text kayo. Grabe, ganun ba kalala? Look at you, single ka lagi. Ngayon, walang nag-aalaga sa'yo. Di ba narinig ko dati, may boyfriend ka?
Uy, di ba narinig namin? May boyfriend ka? Uy, palagi kang nagtatago, ayos lang. Sa panahong to, hindi pa siya dumarating. Walang puso talaga. Ano? Walang ganon. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Uy, yung kaibigan ko nakita kayo sa maliit na park. Yung malayong Gubat Park. Ako? Walang katotohanan. Ako, hindi ko alam ang Gubat Park. Hindi ko pa napuntahan. Hindi ako yan. Mali lang ng tao. May sinabi pa siya. Nakita ka doon, naka-red na tracksuit. Yung lalaki naman, naka-blue na tracksuit. Bagay na bagay kayo. Walang ganoon. Maraming tao naka-blue tracksuit at red tracksuit. Paano ako yun? Hindi ako napuntahan ng Gubat Park. Marian, huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi pa ako kasal. Kung may lumabas na chismis, paano ako makakapag-asawa? Lisa, finally you get it. No more single life. Want to marry? Masaya naman. Naghihintay pa ako sa kasal mo. Oh, Maricel, sigurado ako na ikakasal ako sa aking prinsipe. Sa oras na yon, dapat kayong pumunta sa aking kasal at makita akong masaya. Siyempre naman. Sana ikaw at ang iyong prinsipe magpakailanman. Sana kayong magkasama hanggang matanda. Sigurado kami. Sa oras na yon, dapat kang pumunta sa aking kasal. Sigurado akong pupunta. Sa oras na yon, may malaking regalo ako para sa'yo. Maricel, mainit dito. Lalabas muna ako. Hintayin kita doon. Wait lang! Silly, it's too stuffy in here. I'll get some air outside. I'll wait for you there. Wait! Tony! Liza's calling you. Why don't you look back? Subukan natin tingnan hanggang kailan kaya mag-arte si Drama King. Ano yan? Gusto ko lang... Si Kuya tawagin ang nurse. Okay. Liza, nandito naman kami. Bakit kailangan ng nurse? Gusto ko lang itanong kailan ang susunod na dextrose. Ang damit ko, 3 araw ko na suot. Gusto ko magpalit ng bago. Masakit sa balat. Tama. Para kang talagang nahihirapan. Deserve mo. Umuwi ka na. Ako at si Marian. Marichel, bakit lagi ka sa bahay ng iba? Hindi ka naman magpapatuloy dyan. Umuwi ka na, pagod ka na. Miss na kita ng mga bata. Hindi ako nag-aaway. Busy ako sa design contest. With Marian, nag-aaral kami ng plano. Araw-araw kayong nag-aaral? Sa umaga na lang kayo mag-aral. Hindi kailangan gabi-gabi kayong magkasama. Bagong bukas lang. Maraming gawain. Langit lang may oras. Uuwi ako sa bahay. Pero hintayin muna ang laban ng kumpanya at ng Blanco Atelier. Kailangan talaga? Alam mo yan. Mahal ko ang disenyo. Ang kompetisyong ito, mahalaga sa akin. Sige. So, pagkatapos ng laban, umuwi ka na sa akin. Okay? Hindi mo aabutin yan. Ang design contest ang iyong kapahamakan. Madaling araw na. Kung mas mantagal, walang parking. Anong nangyari kay Liza ngayon? Hindi. Kailangan kong ayusin. Kung pabayaan ko siya,
Pag nagalit siya, hindi ko alam ang gagawin niya. U-turn tayo. Ano? U-turn tayo. Magguli tayo. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo nakita si Liza ngayon malapit ang sumabog? Si Antonio ngayon kung hindi siya gagawa? Hindi ba siya natatakot na magawa ni Liza ang masama? Ako sumama sa'yo, hindi uwi. Kung nasa bahay si Antonio, hindi ko malalaman. Sabi mo, ano pa ang aalalahanin niya? Let's go! Tony. Baby, up on the bed. You just had surgery. I don't want to. Gusto kitang yakapin. Mahal, sa pinakamahalagang oras. Sa gitna ng lahat ng pagsubok. Pumunta pa ako. Liza, buksan mo na! Hindi ko pinabili si Tony ng napkin para sa'yo. Buksan mo na ang pinto! Buksan mo na! Liza, nandito kami! Dinadala namin ang napkin mo! Anong gagawin ko? Umalis na sila, di ba? Nakita ko silang umalis. Liza, bakit saradong pinto? Hiya ko kay Tony bumili. Buksan mo na ang pinto. Umuwi na sila. Buksan mo. Buksan mo na. Buksan mo na. Nagpa-deliver kami ng napkin. Nakatulog na ako. Nagising ako sa inyo. Para saan to? Ang mga gamit na yon, sinabihan ko si Tony bumili. Dahil lalaki siya, hindi ko pinabili ng napkin. Kaya, binili namin para sa'yo. Baka biglang dumating ang regla mo. Para hindi mahiya. Maraming salamat. Pero ang regla ko, hindi ngayon. Ang gabi na. Antok na ako. Umuwi na kayo. Halika, Lisa. Ako na magliligo sa'yo. Ang dumi mo. Walang palitang damit 3 araw. Tama, di ba? Hayaan mong palitan kita. Hindi, ako na. Huwag na. Walang anuman. Huwag na lang. Antok na talaga ako. Wala akong gana magpalit. Kayang-kaya ko. Kaya ako maglinis. Bakit hindi pa sila umalis? Walang pakiramdam na ang paa ko. Malapit na akong bumigay. Kayang-kaya mo. Kitang-kita kung hanggang kailan. Huwag na lang. Sapat na. Kung matagal pa ang relasyon nila, malalantad na. Hindi pa ngayon. Para mag-away, Marian. Sapat na. Umalis na tayo. Paalam! Ako na lang. Walang problema. Walang kailangang magpaalam. Sapat na. Kung magtagal pa, ang relasyon nila ay malalantad. Hindi pa panahon na mag-away. Marian, sapat na. Tara na. Paalam! Una na kami, magpahinga ka. Umalis na. Bilisan. Tony. Liza, sa panahong ito, kailangan nating mag-ingat. Kung wala man ni Maricel, tapos na tayo pareho. Ngunit Tony, miss na kita. Gusto kitang makasama araw-araw. Gusto ko rin. Para sa kinabukasan ng mga bata, ng ating kinabukasan. Pakiusap lang. Pwede ba?
Maricel, eto ang aking design proposal. Marian, hindi maganda ang proposal mo. Gawin mo ulit. Ang susunod nating gagawin ay... Ganyan lang yun. Ang ganda ng proposal. After work, celebrate tayo? Yes! Yes! Pakinggan nyo, ang design contest natin sa magbagong taon. Maglalaban tayo sa Blanco Atelier ni Liza. Maglalaban tayo at live na ipapalabas. Kaya kailangan natin magpahinga ng maayos at magtiwala sa sarili. Yes! Sa magandang araw na yun, siguradong magiging masaya. Antonio, hintayin mo. Ang araw na yun ang iyong kamatayan. Maricel! Aking asawa! Nandito ka! Maricel, kailangan nating mag-usap. Usapan tungkol saan? Sa problema natin, ang mga araw na ito, hindi ka umuuwi, hindi ka tumatawag, palaging ka nagtatago. Sabihin mo, may iba ka ba sa labas? Lagi kang umiiwas. Sabihin mo, may iba ka ba sa labas? Si Antonio, niloloko na si Maricel ng sobra-sobra. Pero pa-sweet pa rin siya ang galing niya. Walang hiya, kinasusuklaman. Maswerte ako na malapit ko nang iwan siya. Masaya. May... Ikaw... Nanay! Mabait ako, pero hindi ibig sabihin ay madaling lokohin. Kapag mahal ko, mahal na mahal. Kapag hindi na, putang ina niya. Ano gagawin sa tanga? Itapon? Nice! Parang kaligtas si Maricel na yun. Bahala na. Ako rin kasi hindi dapat ako lasing na tanungin siya. Alam kong mahal niya ako kaya siya galit. Hihintayin ko siyang mag-sorry. Hindi ako naniniwala na hindi siya uwi habang buhay. Maganda na! Host, ready ka na? Ang lahat, maganda na! Malapit na mag-live! Ready! Hindi lahat ng lalaki makakarating sa antas ko. May napakagandang asawa at mataas na posisyon. Wala na. Hindi na kailangan mag-sorry. Ngayon, kung siyang lumapit at kausapin ako, papatatawarin ko ang kanyang pag-iwas. Ngayon ay design competition ng dalawang kumpanya. Sa tingin ko, pagkatapos ng host, ako na ang susunod. Partikular na imbitado, ang nangunggo ng kumpanya na Garcia Holdings. Isang kilalang bisita bilang testigo. Ngayon, imbitahan natin ang kilalang bisita para magsalita. Ngayon, palakpakan natin ang kilalang bisita. Ako? Hindi ko akalain na ako ang magsasalita. Parang mahal pa rin niya ako.
Hindi niya ako gustong magalit. Siya ay Garcia Holdings, Executive Chairman, Mr. Enrique Jimenez. Siya ay Garcia Holdings, Executive Chairman, Mr. Enrique Jimenez. Pakinggan natin siya. Kumusta? Ako si Enrique Jimenez. Bakit si Enrique? Wala ba siyang ginagawa? Di ba hindi siya interesado sa negosyo ng kumpanya at gusto lang magtago? Palaging lumalapit sa asawa ko. Siguro may masamang balak siya. Walang hiya. Surprise? Today, may mas malaking sorpresa pa. Ay naniniwala din sa design contest na ito. Puta, si Enrique bakit lagi niya akong kinukumpetensya? Walang hiya? Ay isang uri ng sining. Bakit walang nagsabi na si Boss Jimenez ay gwapo pala? Oo, gwapo talaga siya. Balita ko si Boss Jimenez. Ay matagal lang binata. Walang asawa. Ang ganyan niya ilang babae ang mapapahanga niya? Ang mga nahuhumaling sa kanya ay baka nasa pila hanggang Paris na. Hindi ko talaga maintindihan. Maraming babae. Bakit walang nagustuhan? Totoo nga. Kaya ang mga larangan ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga disenyor. Ang lalaking tulad ni Enrique, Hindi kulang sa babaeng nagkakagusto. dati, nagmahal ako ng husto. Ngunit si Maricel ang gusto niya. Bakit? Hindi ko maintindihan. So what kung gusto niya si Maricel? Si Maricel ay naging babae ng iba. Enrique, hindi mo marahil maisip na ang liham mo para kay Maricel ay sinunog ko lang. Pasensya na naisip ko lang nung college pa tayo. Hay naku, si Enrique 20 taon na bakit marami pa rin nagkakagusto? Hindi makapaniwala. Hanggang dito muna. Itago natin ang pagkikita para sa susunod. Salamat. Salamat, Boss Jimenez, sa magandang talumpati. Tis lang. Ilang araw na lang. Sa oras na ako ay naging Vice President. Kailangan kang yumuko sa akin. Salamat. Salamat, Boss Jimenez, sa magandang talumpati. Mangupo po. Ngayon, tayo ay bumalik sa usapan. Ngayong gabi, ang Tala Design at Blanco Atelier ay maghaharap. Ang dalawang kumpanya ay magpapaliwanag ng kanilang mga konsepto sa disenyo at pangunahing ideya. Walang paligoy-ligoy. Una, tayong magbigay pugay sa Blanco Atelier, ang Chief Designer, si Miss Liza Blanco. Palakpakan po! Liza, focus. Huwag kang magpahiya. Ang aking disenyo ay Fusion Elegance. Pinagsama nito ang diamante ng kanluran na may cutting technique at ang dragon at phoenix ng silangan. Yun lang? Ano to? Napaka-yologs. Jologs talaga. Ito ay kumakatawan sa pagbabagong buhay ng tradisyon. Ano to? Ay naku, di nga magugustuhan ng lola ko to. Jologs? Fusion Elegance? Para lang siyang gulo-gulo. Ang pangit! Ito ay magdadala. Yung mga mayayaman dati, di nagamit to. Tama. Ongga. Ang hirap panurin. Parang gusto ko magtago. Ganito lang ang chief designer? Ay naku. Bakit ganito ang reaksyon nila? Matagal ko itong pinaghandaan. Ang hiya. Salamat. Salamat, Miss Blanco, sa magandang talumpati.
Sunod, palakpakan natin ng malakas ang representante ng Tala Design. Sa susunod, bigyan natin ng palakpakan ang representante ng Tala Design. Ang aming proyekto ay pinamunahan ni Marian Flores. Ako ang mapapaliwanag. Ang aming gawa ay heritage. Hindi ito malaking kultura o mamahaling alahas. Ang inspirasyon nito, noong ako'y ikasal, binigay sa akin ni nanay ang isang panyo. Isang tahi, payo ni nanay. Isang bulaklak, pamana ng pamilya. Yan ang pinakamalagang ipamana, ang pag-ibig. Kaya ang aming disenyo, tinanggal ang maraming dekorasyon. Natira lang ang pinakabuod na imahe. Ito ay para sa lahat ng ina at anak. Siya ang asawa ko. Maswerte ako na pumayag kay Liza 20 taon na ang nakalipas. Kung hindi sa panlililang, hinding-hindi ko makikilala ang isang Maricel Santos, ang prinsesa ng lipunan. So what? Maricel is mine forever. Matatalo ako. Hindi pwede. Hindi pwede ito. Naiiyak ako. Ang galing ng konsepto. Namiss ko si nanay. Sana magawa na. Bibilhan ko si nanay nito. Hindi. Para kay nanay. At para sa akin. Ito talaga ang class. Walang kupas. Yung kay Liza, parang studio lang. Oo nga. So, galing! Salamat, Miss Santos. Ngayon, ang pinakahintay na, oras na, sa lahat ng napanonood ng livestream, iboto ang inyong paborito. Tony, Lisa, niloko niyo ako ng matagal. Ngayon, ipapahiya ko kayo. May resulta na ang botohan. Pakiakyat ang dalawa sa gitna. Ngayon, inanunsyo ko, ang nanalo sa kompetisyon, Tala Design! Congratulations! Natalo ako. Grabe ang pagkatalo ko. Sa harap ni Enrique, natalo ako kay Maricel. Walang kwenta! Walang kwenta si Liza! Walang magawa. Puro gulo lang. Ngunit Maricel, ang galing mo ngayon. Magaling. Habang ikaw ay naniningning, mas gusto kitang ibalik sa akin. Ang manika ni Tony. Please, Miss Santos, your acceptance speech. Salamat sa lahat ng tumulong. Masaya akong, dahil ang aking team, nagwagi ng parangal. Sa pagkakataong ito, gusto ko makausap si Liza Blanco ng kaunti. Sa totoo lang, hindi lang kay Liza ito. Kay Liza at sa aking asawa, si Antonio. Ano ang gagawin ni Maricel? Magpapaalam ng pag-ibig? Oo nga. Dapat niyang pasalamatan ng kanyang asawa, ako. Magkasama kayong dalawa ng maraming taon at may 2 anak. Kayo, ganyan na lang ba lagi? Magtago-tago lang? Aba, anong malaking sismis ito? Biglang nag-iba ang laban. Naghaharap na sila? Grabe, ang daming chismis. Ngayon ang walang hiya nilang dalawa mapapahiya sa buong bansa. Deserve nila! Oo nga! Tama, di ba? Anong sinasabi ni Maricel? Sa ganitong okasyon niya sinabi ang relasyon namin ni Liza. Hindi ba siya sobrang in love sa akin? Hindi niya ba magagalit kahit niloko ko siya? Nalunod na siya sa pag-ibig. 2 araw na lang ang eleksyon para sa VP ng kumpanya. Nalunod na ba si Maricel? Kailan niya nalaman? Leave it sa TV. Paano niya sinabi sa ganitong okasyon? Shia, sa totoo lang, bakit kailangan pa? Kung kayo ay tunay na nagmamahalan, pwede ko kayong tulungan. Bakit kailangan pang magpakadume? Baka sirain niyo ang lipunan. Tony, na yon, hihiling ako ng annulment. Hindi ako pumapayag! Maricel,
Ako at si Liza. Wala anuman. Mas puti pa sa pangalan niya. Ano yan? Panurin niyo, si Antonio, si Liza, at ang aming dalawang anak. DNA test result. Dito mismo, malinaw na nakasulat, ang 4 lang ang pamilya. Wow! Malaking kita to! Kung ipapalabas to, exclusive ko! Director, malaking issue to. Hindi ko kaya. Mag-commercial na. Wala nang commercial! Live na! Magiging viral tayo! Antonio, hindi ka lalaki. Bilang host, nandidiri ako sa'yo. Magkabalikan kayo, pero ipapaalaga mo pa ang anak nyo? Walang hiya! Tama. Ang taong ganyan, hindi karapat-dapat mabuhay. Padalhan ng kidlat ang lalaki walang hiya! Maricel, huwag kang maniwala. Itong may masamang loob ang nagpanggap nito. Sila, gusto nila kaming paghiwalayin. Paano naman ito? Walang hiya naman. Oo nga. Problema na yan. Paano? Paano nangyari to? Patayin! Patayin yan! Director! Patayin! Patayin mo! Tara na. Serves him right! Grabe! Walang lalaki! Antonio, pirmahan mo ang kasunduan! Hindi ko pipirmahan. Pinagbintangan ako ni Liza. Alam mo na, sa puso ko ikaw lang, Maricel. Umalis! Walang hiya ka talaga! Kuya Ramon, wag mo siyang suntukin. Suntukin siya, madudumihan lang ang paa mo. Ramon, wag ganyan. Hindi lang suntukan ang solusyon. Tatay, nanay, Kuya Roberto, Kuya Ramon, patayin niyo ako, hindi ko pipirmahan. Maricel, sumunod ka. Umuwi na tayo. Pinapangako ko, hindi na ako magkakaroon na koneksyon kay Liza. Magkasama tayo. Mabuhay tayo ng maayos. Patawarin mo ako ngayon. Hindi kita mapapatawan. Maghiwalay na tayo. Kung hindi mo pipirmahan, hindi ko masasabi kung anong masasakit na mangyayari. Hindi ko pipirmahan. Isang buwan kang magalit, isang buwan akong manalangin. Isang taon kang magalit, isang taon akong manalangin. Maricel, umuwi ka. Suntugin mo ako. Bitawan mo siya! Hayop ka! Patayin kita! Patayin kita! Patayin kita! Tama na! Tama na! Pinagsamantalahan mo ang kapatid ko! Pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Pirmahan mo! Pirmahan mo! Pirmahan mo na! Kunin mo! Pirmahan mo na! Pipirmahan ko na. Nakapirma na ako! Tony, gising ka na. Gising na ako. Sino nagdala sa akin dito? Walang nagdala. Santo Tueti ang nagdala. Hindi pwede. Paano ako pababayaan ni Maricel? Maricel? Si Maricel ang alam mo. Gusto tayong mamatay ng pamilya niya. Sa tingin mo, aalagaan ka niya? Nalunod ka ba? Saan ka pupunta? Kailangan kong balikan si Maricel. Wala siya. Hindi ako magiging vice president ng Garcia Holdings. Pinag-iisipan mo pa rin ang VP position? Sa buong kumpanya, alam na ang tungkol sa atin. Kung maipapanatili mo ang posisyon ng sekretary, hindi pa rin sigurado. Sumagap! Ikaw may kasalanan! Umalis ka! Umalis ka! Tatay! Mga anak, nandito na kayo. Halika! Humingi tayo ng tawad sa inyong ina. Hindi pwede, Tony. Pwede kang pumunta. Wala ang mga bata. Andrea, Miguel, ako ang nanay ninyo.
Ako ang tunay na nanay ninyo. Umalis ka! Ikaw ang sumira ng buhay namin! Hindi ka namin ina! Andrea, Miguel, huwag ninyong gawin ito. Ako ang nanay ninyo. Ako ang tunay na nanay ninyo. Huwag mo akong hawakan. Insane! Si Maricel ang nanay ko. Siya ang nagbili ng damit. Pinasyal sa restaurant. Ikaw naman, ginawa lang kaming kahiya-hiya. Ikaw ang may kasalanan! Pinagdatawanan tayo ng buong bansa! Wala ka bang hiya? Kahiya-hiya. Sabi mo paghanda na, pakakasalan mo ako. Para maipakilala ang mga bata. Nakalimutan mo na ang sinabi mo? Tama na ang kabaliwan. Tingnan mo ang sarili mo. Isang buong walang hiya. Nalunod ako sa iyo dati. Halika. Nalunod? Hindi ka nalunod. Matalino ka. Ginamit mo ako para magkaanak. Ginamit ang pamilya ni Maricel. Ngayong walang halaga na ako, itinapon mo na lang ako. Sobrang sama mo. Mga anak, halika. Huwag pansinin. Huwag kang umalis. Tony, huwag kang umalis. Ano na ang gagawin ko? Oras ko, kabataan ko, mga anak ko, wala na akong lahat. Tatay, itaboy mo na siya. Ang pangit niya. Natatakot ako. Tama po, tatay. Umalis ka! Liza, ikaw ang sumira ng lahat. Alam mo, mula ngayon, tayo ay tapos na. Wala na tayo. Karma. Karma lang to. Walang hiya. Ganyan na. Gusto pa ring maging manugang. Daydreamer lang. Mapagpanggap. Sa tingin ko, ayaw nila mawala ang koneksyon sa Santos. Tama. Senyorita Santos, huwag kang magpatalo. Tatay, hindi nila tayo pinapasok. Tawagin mo sila. Tama, Migs. Sabay kayong sumigaw. Kapag narinig kayo, mag-aalala siya. Bubuksan niya ang pinto. Nanay! Kuya! Kuya! Buksan niyo na kami! Malakas ang hangin! Tama, nanay. Buksan mo na. Malakas ang hangin. Lalamigin ako. Sa bahay ito ng Santos. Huwag kayong maingay dito. Isusampa ko kayo sa pulis. Violation ng privacy to. Ang bahay ng lolo't lola ko to. Kaya bahay ko din to. Sa sarili kong bahay ako sumigaw. Privacy ba yan? Isusumbong kita kay lolo. Huwag mo sabihin yan. Galit na si nanay. Huwag mo pang dagdagan ang galit niya. Bakit siya galit? Hindi na siya makakapanganak. Kung hindi kami aalagaan, may iba naman yung alagaan. May dugo din naman kami sa kanya, sa asawa niya. Andy, hindi mo dapat sabihin yan. Mas malaki ang utang sa pag-aalaga. Hindi namin kilala. Si Liza na yan. Kilala lang namin ikaw, nanay. Buksin mo na ang pinto. Naminginig na ako sa lamig. Sinabi niya ang dalawang ampon ko ay walang utang na loob. Huwag daw magbigay ng sobrang emosyon. Ngayon, napatunayan niyang tama siya. Kahit si Antonio ay nagloko at niloko ako ng 20 taon, pumapanig lang sila sa pinakabentahe sa kanila. Hindi ako inisip. Hindi kayo aalis? Huwag ninyo akong sisihin. Aray! Tatay! Hanggang kaya mo! Maghahanap ako ng tulong! Umalis muna ako! Patay ako! Mapapatay ako! Maricel! Mapapatay ako! Patawad! Hindi na ako maghaharas! Halika, subukan mo ang luto ko. Matagal ka nang hindi umuwi. Nanay, nasa Metro Manila pa ba si ate at si JR? Oh, para sa pag-aaral ng mga bata. Maganda ang paaralan sa Metro Manila. Walang magandang paaralan dito sa probinsya. Nanay, ano naman kay ate? Hindi ko pa siya nakikita simula nung umuwi ako. Ay naku, huwag na lang. Parang apoy at tubig sila. Magkita lang, nag-aaway. Hindi na siya umuwi dito. Biglang nagpakasal, hindi nila kilala ang isa't isa. Ngayon, ang gulo ng buhay nila. Naghiwalay na. Nanay, bakit ako ang pinag-usapan? Hey, Sally! Hindi na makakapasok si Antonio dito. Mag-toast tayo. Para kay Sally
Bagong buhay. Ooh! Halika. Cheers! Cheers! Enrique, bakit ka nandito ng gabi na? Naghihintay ka ba sa isang tao? Hindi. Nagdaan lang. Di pala para kay Maricel. Maaga na ako uwi. Kung hindi, mag-uot na siya mag-isa, nag-aalala ko. Hey, Enrique! Parang hindi tayo nakita dati. Asawa at anak mo. Kailan mo dadalhin para makilala namin? Hindi ako kasal. Hindi ka talaga kasal? Hindi. Hindi naman. Baka naman may problema ka? Kung hindi ko makakasama ang mahal ko, mas gugustuhin ko na lang maging single. So, may gusto ka ngayon? May mahal akong tao. Wow! Matagal mo na siyang mahal? So, mahal mo pa rin siya? Ngayon, may pag-asa na ba kayo? May pag-asa na. Kaya, hindi ko na siya palalampasin. Kung ikakasal ka, imbitahan mo ako. Kung mangyari, ikaw ang isa sa mga pinakamahalagang bisita. Aalis na ako. Kayo na, mag-usap. Umakyat ka. May tubig. Hindi na. It's gabi na. Aalis na ako. Maricel! Maricel! Miss na miss kita! Maho! Umuwi na tayo ha? Mabuhay tayo ng maayos! Tony, bakit ka nandito? Miss kita, mahal. Tony, divorce na tayo. Kung ganyan ka pa, tatawag ako ng pulis. Bakit mo ako tatuhin ng ganyan? Sabihin mo, sa loob ng 20 taon, hindi ba kita ginawang mabuti? Sabihin ko sa'yo, hindi ko mahal si Liza. Siya ay walang iba, kundi pampalipas oras lang. Bakit mo siya ikukumpara? Hindi siya katulad mo. Tony, pinatiisan ka niya ng 20 taon. Ang nagbigay sa'yo ng 2 anak. Masasabi mo pa rin ang ganitong walang puso. Ikaw ay nakakatakot. Mahal, ikaw lang. Walang lugar ang iba. Hindi ko siya mahal. Ikaw lang. Mahal. Kung hindi mo mahal, magde-date kayo? Bibigyan mo siya ng bahay at trabaho? Hindi mo mahal? Papayag kang magkaanak kayo? Tony, hindi mo ba naisip na ikaw ay katawa-tawa? Maricel, ginawa ko lahat para sa'yo. Palagi niya akong binabantaan. Ako, mahal kita. Kailangan ko siyang pakalmahin at lambingin dahil ikaw lang ang nasa puso ko. Ngayon, bigla mo na lang ako iiwan? Ano gagawin ko? Wala ka. Hindi ako mabubuhay. Umalis ka. Wala kang lugar dito. Wala akong lugar? Sino ang welcome dito? Si Enrique Jimenez? Tony, huwag ka nang magsalita! Bakit? Siya? Masakit sa loob? Tony, nanonood ka ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tony, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Tulong! Mahal, after today, let's live a simple life. Tulong! Tama na. Wag. Walang kwenta siya. Hindi siya worth it. Kumusta ka? Enrique, okay lang ako. Salamat, dumating ka. Totoo, salamat. Mag-report tayo. Mag-report ba tayo? Wag na lang. Wala akong pakialam sa kanya. May anak pa siyang mag-exam. Paano kung madalas siya dito? Kumukuha tayo ng bodyguard. Paano sa tingin mo? Okay. Solusyon na ito. May kilala akong mga dating sundalo na magaling at mabait.
Isasama ko sila bukas. Perfect! Enrique, salamat talaga. Oo nga. Umalis ka na, di ba? Bakit andito ka? Na mag-overnight ka. Gusto ko nabantayan ka. Okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw lang ang gusto ko. Simula na makilala kita, napaibig na ako. Hanggang ngayon, ikaw lang sa puso ko. May pamilya ka dati. Ayaw kitang abalahin. Ngunit simula ngayon, ang iyong kinabukasan, hayaan akong bantayan. Pwede ba? Opo. Okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw lang ang gusto ko. Simula nang makilala kita, napaibig na ako. Hanggang ngayon, ikaw lang sa puso ko. May pamilya ka dati. Ayaw kitang abalahin. Ngunit simula ngayon, ang iyong kinabukasan, hayaan akong bantayan. Pwede ba? Opo. Hello? Hello? Kayong dalawa? Ako ito. Matagal na nating di nagkata. Kumusta ka na? Hiwalay na kami ni Antonio. Okay lang ako. Mas maganda na ang kalusugan ko. Alam mo ba kung bakit ang pangit ang kalusugan ko dati? Bakit? Dahil silang dalawa. Nilaso ng pagkain ko. Kaya lalong lumala ang kalusugan ko. Siyempre, dahil hiwalay ka na kay Antonio, hindi na mangyayari ang mga ito. At gumaling na ako. Salamat. Niligtas mo ang aking kapalaran. Walang anuman. Ikaw ako, ikaw. Ang iyong kaligayahan ay kaligayahan ko.